Isa sa mahuhusay na manunulat ng panitikan sa ating kasaysayan, si Efren Abweg. Sa akdang Sa Bagong Paraiso, isa-isahin natin at kilalanin ang mga pangunahing tauhan. Una, si Ariel. Siya ay mapagmahal, tapat, ngunit may kahinaan pagdating sa pagpigil sa kanyang damdamin. Siya ang sumasagisag sa kabataang nagnanais ng kalayaan mula sa tradisyonal na gapos ng pamilya. Siya ang pangunahing tauhang lalaki. Ang kanyang karakter ang nagpapakita ng transisyon mula sa pagiging kalaro tungo sa pagiging isang lalaking handang sumuway sa magulang para sa pag-ibig hanggang sa harapin ang bunga ng kanyang mga desisyon. Ikalawa, si Cleofe. Maganda, masunurin sa simula, ngunit kalaunan ay naging mapangahas dahil sa pag-ibig. Siya ay may pangarap ang maging doktora na itinakdari ng kanyang ina, ngunit mas pinili ang dinidikta ng kanyang damdamin. Siya ang dahilan ng tunggalian sa kwento. Ang kanyang karakter ang nagdadala ng tema na nawalang inosente at ang bigat ng pananagutan ng isang babae sa isang tradisyonal na lipunan. Ikatlo, ang ina ni Cleofe. Ambisyosa para sa anak, mahigpit at tradisyonal. Naniniwala siya na ang edukasyon ang tanging paraan para guminhawa at ang pag-ibig ay isang abala lamang. Siya ang nagsisilbing pangunahing hadlang o antagonist sa pag-iibigan nina Ariel at Cleofe. Kinakatawan niya ang mga magulang na may mataas na inaasahan na nagiging sanhi ng pagre-rebelde ng mga anak. Ikaapat, ang isang babaeng nakakakita o extra observer, mapagmasid sa paligid. Ang kanyang linya, siguro paglaki ng mga batang yan, silang dalawa ang magkakapangasawahan, ay nagsilbing foreshadowing o pahiwatig sa magiging kapalaran ng dalawa na nagpapakita na ang tadhana nina Ariel at Cleofe ay tila nakatali na noon pa man. Nakilala na natin ang mga pangunahing tauhan sa Bagong Paraiso na akda ni Efren Abweg. Basahin naman natin ang buod ng kwento. Ang kwentong Sa Bagong Paraiso ay umiikot sa unti-unting pagkawala ng kawalang malay nina Ariel at Cleofe, dalawang batang 8 taong gulang na matalik na magkaibigan. Lumaki sila sa isang payapang kapaligiran na tila isang munting paraiso. Madalas silang maglaro sa bakuran ng kanilang mga bahay na malapit sa dagat. Tahimik at masaya ang kanilang mundo at wala silang iniisip na problema. Hindi nag-aaway ang kanilang mga magulang at kapwa relihiyoso ang kanilang mga pamilya. Pareho silang nag-aaral sa maliit na paaralan sa timog ng kanilang nayon kasama ng iba pang mga bata at marami silang pinapangarap sa buhay. Tuwing Sabado, Linggo at Pista Opisyal, halos buong araw silang magkasama. Naglalaro sila sa bakuran, umaakyat sa mga puno kahit marurupok na ang mga sanga. Madalas silang magasgasan, mabakbak ang balat at kung minsan ay masugatan dahil sa pagkahulog. Ngunit hindi nila iyon pinapansin dahil mas mahalaga sa kanila ang kasiyahang dulot ng kanilang paglalaro. Sa ilalim ng punong mangga na napapalibutan ng makapal na damo, madalas silang maghabulan, magkulitan at magpahinga kapag napapagod. Hihiga sila sa damuhan habang nakatingala sa langit at iisiping nakikita roon ang kanilang mga mukha. Naitanong minsan ni Cleofe kung posible nga bang makita ang kanilang mukha sa langit at sinagot naman iyon ni Ariel batay sa sabi ng kanyang ama na ang langit daw ay isang malaking salamin.
Pagkatapos magmasid sa langit, madalas silang makatulog sa damuhan hanggang tawagin sila ng kanilang mga magulang. Kung sino man ang unang magising ay mangungulit sa isa gamit ang kapirasong damo upang kilitiin ang tenga nito. Pagkatapos ay maghahabulan silang muli hanggang sa mapagod at muling mahiga ng magkatabi. Hindi alintana ang pagdidikit ng kanilang mga katawan. Kapag nagsasawa naman sila sa looban, pumupunta sila sa tabing dagat tuwing dapit hapon. Namumulot sila ng kabibi, naghuhukay sa buhanginan, gumagawa ng kastilyong buhangin at naghahanap ng lamang dagat. Tulad ng ginagawa nila sa damuhan, humihiga rin sila sa buhanginan kapag napapagod at nagkakatinginan habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Isang araw ay napansin ni Ariel ang malakas na tibok ng kanyang dibdib, kaya pinakinggan niya ito kay Cleofe. Inilapit ng batang babae ang kanyang tainga sa dibdib ng kalaro at naamoy naman ni Ariel ang bango ng kanyang buhok. Sinabi niyang mabango pala ito, ngunit tumanggi si Cleofe at sinabing hindi pa siya nagpapabango dahil ayon sa kanyang ina ay saka lamang siya gagamit yun kapag siya'y dalaga na. Nang marinig ni Cleofe ang tibok ng puso ni Ariel, tinanong niya kung ano ang kahulugan yun. Ngunit hindi makasagot ng maayos ang batang lalaki. Habang lumilipas ang panahon, kapansin-pansing lumalalim ang kanilang samahan. Madalas silang purihin ng kanilang mga magulang at mga kababayan at may mga nagsasabing paglaki nila ay magkakatuluyan sila. Hindi iyon maunawaan ng dalawa dahil para sa kanila ay simpleng pagkakaibigan lamang ang kanilang pagsasama. May mga kaklase naman silang nanunukso at tinatawag silang kapituko dahil lagi silang magkasama. Isang araw ay nasuntok ni Ariel ang isang batang nanunukso sa kanila. Nagpagulong-gulong sila sa lupa hanggang sa mapigilan ng kanilang guro at maparusahan sa paaralan. Matapos ang pangyayaring iyon, ay lalo nilang pinag-isipan ang kahulugan ng bansag sa kanila. Ngunit nananatili pa rin silang inosente. Patuloy na lumipas ang panahon kasabay ng pag-usbong at pamumunga ng mga punong mangga, santol at siniguela sa kanilang paligid. Dumaan ang tag-init at tag-ulan habang nagpapatuloy ang kanilang paglalaro at pag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi pa nila lubos maunawaan, gaya ng pagiging kulay dugo ng langit tuwing dapit hapon. Nang dumating ang panahon ng kanilang pagpasok sa high school sa bayan, nagsimula ring magbago ang kanilang itsura at pag-uugali. Si Ariel ay nagsimulang mag-ayos ng sarili, samantalang si Cleofe naman ay nagdalaga na. Unti-unti nilang naramdaman ang pagbabago sa kanilang mga sarili at relasyon. Hindi na sila kasing laya ng dati. Mas lumawak ang kanilang mundo at nagsimula ng makihalubilo si Ariel sa iba pang mga kabataan. Isang araw sa paaralan ay may nakita si Ariel na naging dahilan upang mabasag ang kanyang dating inosenteng pag-iisip. Nalaman niya ang tungkol sa tuli at nang tanungin niya ang kanyang ama ukol dito, sinabi nitong kailangan iyon upang siya'y maging tunay na lalaki. Isinama siya ng kanyang ama kay Baario upang magpatuli. Ang karanasang iyon ay nagdulot sa kanya ng hiya at pagkalito. Mula noon ay nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang sarili at naging mailap kay Cleofe. Samantala, napansin din ni Ariel na tila malungkot si Cleofe. Isang dapit hapon sa tabing dagat ay sinabi ng dalaga na hindi na raw sila maaaring maglaro gaya ng dati dahil sinabi ng kanyang ina na sila'y malalaki na. Siya ay dalagitan na at si Ariel naman ay binatilyo na. Hindi na raw sila dapat maghabulan, umakyat sa puno o gumala sa tabing dagat hanggang gabi. Doon nagsimulang maunawaan ng
silang dalawa na may namumuong hangganan sa pagitan nila. Habang sila'y lumalaki, lalo silang napapansin at nababantayan ng kanilang mga magulang at guro. Hindi na sila malayang mag-usap o magkulitan. Unti-unting napalitan ng hiya at pag-iingat ang dati nilang kasiyahan. Nagtapos sila ng high school at naging magkapareha pa sa sayawan sa kanilang pagtatapos. Ngunit kahit magkalapit sila, ay dama nilang may malaking pagbabagong nangyari sa kanilang damdamin. Kalaunan, sinabi kay Cleofe ng kanyang mga magulang na iwasan muna si Ariel upang makapag-aral siyang mabuti at matupad ang pangarap nilang maging doktora siya. Ipinaunawa rin sa kanya na mapanganib ang pagiging malapit sa mga lalaki. Nasaktan si Cleofe, ngunit hindi niya magawang suwayin ang kanyang mga magulang. Nang dalawin siya ni Ariel sa dormitoryo, ay pinakiusapan niya itong huwag muna silang magkita. Nalungkot si Ariel dahil dito. Ngunit sinabi naman ng kanyang ama na kailangan nilang magtiis dahil tukso raw ang pagiging malapit sa babae. Dahil sa paulit-ulit na paalala ng mga matatanda, nagsimulang maniwala ang dalawa na may masama sa kanilang relasyon. Matagal silang hindi nagkita hanggang sa hindi inaasahang magkita silang muli sa lungsod. Hindi nila napigilan ang kanilang damdamin, kaya nagsimula silang muling magkita ng palihim. Namamasyal sila sa Luneta at sa iba pang lugar, at sa piling ng isa't isa ay muli nilang nadama ang dating saya at kalayaan. Ngunit kasabay ng kanilang kaligayahan ay ang takot at konsensyang itinanim sa kanilang isip ng mga nakatatanda. Nang mabalitaan ng mga magulang ni Cleofe ang kanilang lihim na pagkikita, pinagbawalan siyang muli at nagbanta pa ang kanyang ama na pupuntahan siya sa lungsod kapag hindi niya itinigil ang pakikipagkita kay Ariel. Pinagsabihan din si Ariel ng kanyang mga magulang at muling ipinaalala sa kanya na tukso ang babae. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin silang magkita ng lihim sa mga lugar na hindi dapat puntahan. Ang dati nilang malawak at masayang daigdig ay naging makitid at puno ng pagtatago. Ngunit doon nila nadama ang init ng kanilang pagmamahalan. Naging masaya sila sa kanilang sariling bagong paraiso. Ngunit dumating ang isang araw na umuulan ng malakas. Habang nakatanaw si Cleofe sa bintana, nakaramdam siya ng kakaibang hilo at pagsusuka. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan hanggang sa siya'y mapasuka at mapaiyak. Sa tagpong iyon ay ipinahiwatig na may mabigat na bunga ang kanilang ginawang paghihimagsik laban sa mga pagbabawal ng lipunan at ng kanilang mga magulang. Ating nabasa at naunawaan ang akda ni Efren Abweg na pinamagatang Sa Bagong Paraiso. Dumako tayo sa pagsusuri. Narito ang ilang mga tanong ukol sa akda. Unang tanong, ano ang mga norms na ipinakita sa kwento? Tandaan, ang mga norms ay ang mga inaasahang asal o kilos ng tao sa loob ng isang lipunan. Sa kwento, makikita ang mga sumusunod. Una, paghihiwalay ng kasarian sa pagbibinata o pagdadalaga. Isa itong tradisyonal na pamantayan kung saan ang mga lalaki at babae ay hindi na dapat hayaang maging sobrang malapit kapag umaabot na sa yugto ng puberty. Ito ay upang maiwasan ang tukso. Ikalawa, otoridad ng magulang. Ang mariing pagsunod sa utos ng magulang ay isang malakas na pamantayan. Ang pagsuway ni na Ariel at Cleofe ay itinuturing na paglabag sa sagradong disiplina ng pamilyang Pilipino. Ikatlo, pag-iingat sa puri ng babae. Binigyang diin ang pamantayan na ang babae ay dapat manatiling malinis at ang kanyang dangal ay nakasalalay sa hindi pakikipagtagpo ng lihim sa lalaki. Ikalawang tanong, ano-anong simbolismo ang ginamit sa akda? Tandaan,
Gumamit ang may akda ng mga simbolismong nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga pangyayari. Una, ang dalampasigan o damuhan o unang paraiso. Sumisimbolo ito sa kamusmusan o inosenteng panahon ng tao. Ito ay malawak, maliwanag at walang hangganan, katulad ng isipan ng isang bata na wala pang alam sa kasalanan o limitasyon ng lipunan. Ikalawa, ang bakod o pader. Sumisimbolo ito sa mga batas at pagbabawal ng lipunan at magulang. Ito ang naghihiwalay sa pagnanasa ng tao at sa kung ano ang itinuturing na tama. Ikatlo, ang madilim at masikip na silid o ang bagong paraiso. Ito ang simbolo ng realidad at responsibilidad. Ang bagong paraiso ay hindi na malawak at maliwanag. Ito ay naging isang kulungan na bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Ikaapat, ang luntiang halaman. Madalas itong sumimbolo sa pag-usbong ng damdamin at pagnanasa na likas na dumarating sa isang tao habang lumalaki. Ikatlo, isa-isahin ang mga talinghagang matatagpuan sa akda. Tandaan, ito ay mga salita o parirala na may nakatagong kahulugan at hindi direkta ang pagpapakahulugan. Ginagamit ito upang ilarawan ang katangian ng isang bagay sa mas malalim na paraan. Maaari ring aral na napupulot sa kwento. Halimbawa, una, ang babae ay parang apoy, ang lalaki ay parang damo. Isang talinghaga na nagpapahiwatig na kapag pinagsama ang dalawang magkaibang kasarian, madaling magsiklab ang pagnanasa. Ikalawa, pader na bakal. Tumutukoy sa matinding pagbabawal ng mga magulang na tila hindi kayang tanggalin o lagpasan ng mga anak. Ikatlo, pagkagat sa ipinagbabawal na prutas. Bagaman hindi tahasang binanggit ang prutas, ang buong senaryo ay isang malaking talinghaga ng kwento ni na Adan at Eva sa Biblia, ang paggawa ng isang bagay na ipinagbabawal na nagresulta sa pagpapatalsik sa kanila sa inosenteng paraiso. Ikaapat, ano ang ipinapahiwatig ng kwento? Ipinapahiwatig ng kwento na ang paglaki ay isang masalimuot na proseso na hindi lamang pisikal, kundi moral at emosyonal. Ipinapakita nito na ang kalayaan ay may kaakibat na limitasyon at responsibilidad. Ipinapahiwatig din ito na ang labis na paghihigpit ng mga magulang nang hindi pinapaliwanag ang malalim na dahilan maliban sa pananakot ay minsan nagtutulak sa mga anak na magrebelde at hanapin ang kalayaan sa maling paraan. Ikalima, ano ang pangunahing kaisipan ng kwento? Tandaan, ang pangunahing kaisipan ng isang kwento ay tumutukoy sa pinakamensahe, ideya o pinakabuod ng nais iparating ng may akda sa mga mambabasa. Ito ang sentral na paksa na binubuo sa kabuuan ng salaysay. Ang pangunahing kaisipan sa kwento na ating binasa, ang bawat kilos ay may katumbas na bunga at ang pagmamadali sa pagpasok sa mundo ng matatanda ay madalas na humahantong sa pagsisisi. Nais ipabatid ng may akda na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtalikod sa mga payo ng mga nagmamahal sa atin, kundi sa paghihintay ng tamang panahon. Ika-anim, ano ang suliranin at tunggalian na kinaharap ng tauhan sa kwento? Ang pangunahing suliranin ay kung paano mapapanatili ang kanilang ugnayan sa gitna ng mga pagbabawal na nauwi sa suliranin ng maagang pagbubuntis at kawalan ng kahandaan sa buhay may asawa. Sa tunggalian naman, ang tunggalian ni na Ariel at Cleofe laban sa kanilang mga magulang na humahadlang sa kanilang pagkikita.
Ilan pa sa mga tunggalian na makikita sa kwento ay ang labanan sa loob ng isipan ni na Ariel at Cleofe, ang pagnanais na manatiling mabuting anak laban sa matinding udyok ng kanilang damdamin para sa isa't isa, at ang panghuli, ang pakikibaka ng dalawang kabataan laban sa mga tradisyonal na norms o pamantayan ng lipunan na itinuturing na tabu, ang malayang ugnayan ng lalaki at babae sa murang edad.